Before, sabi nga nila 'di ba, bago ka magdadakdak 'no, magbibigay ng mga inspirational or motivational na salita sa ibang tao, tingnan mo muna yung sarili mong bansa, 'di ba? So marami kang dapat i-address sa sarili mong bansa kaysa yung magpapakitang gilas ka na wala ka namang kapaki-pakitang gilas sa sarili mong bansa. Meron yung mga nagprotesta, hindi yung sa ano, hindi yung address to the parliament, yung ASEAN Summit, yun yung nangyari. Actually, meron akong ipapakita na ano, eto kasi, ito like for example, itong pictures na ito, ewan ko. Naka-green screen kasi tayo kaya hindi siya masyadong ano, hindi siya clear, no? Ayan. So ito kasi meron tayong mga kababayan na dati ay sila ay nag-organize sa Australia, sa Melbourne ito, na dati sila yung mga nag-organize nung mga ano, nung pagkampanya kay Marcos. Sila yung nagpagawa ng mga t-shirts, mga ganito, mga ballers. Ano 'to, candy ba 'to? Candy na may tatak na Bongbong Marcos, 'no? You know what's funny? Alam niyo kung ano yung nakakatawa? Sila yung, tumulong na sila yung nag-rally kumbaga, parang nag-rally para ikampanya si Bongbong Marcos at of course si Sara Duterte at that time, dito sa kalsada ng Melbourne. The same streets in Melbourne, nung panahon nung kampanya sila yung nandun sa kalsada para ikampanya ang Marcos. Sa panahon ngayon, sila ulit ang nasa kalsada para kontrahin si Marcos. At ito nga, kasi merong tayong video dito, ayan o. Tingnan ko nga kung mai-share ko dito. Meron tayong video actually pwede natin mai-share. Kung mapapansin ninyo, yung mga dilawan nung panahon ni Duterte ang iingay nila. Pero ngayon, ang tatahimik na nila. Meron lang yung mga ibang mga kasama ng mga dilawan na nag-iingay. At yun ay hindi natin alam kung yun ay kasi may dalawang faction na ng dilawan ngayon eh. Meron yung maingay, meron yung tahimik. Yung mga tahimik, sila yung nandyan sa gobyerno ngayon. Ngayon, kung titignan mo yung mga tahimik na nandyan sa gobyerno, dalawa lang yan eh. Either nabayaran na sila or sumapi na sila talaga sa Marcos administration, or they are just sitting down that corner at pinapanood na nag-aaway ang kampo ng Marcos at kampo ng Duterte. And then, when the time comes, then saka sila sasalakay. So, either that, parang ganun. Kasi yung mga nandyan sa gobyerno na mga dilawan, tahimik sila eh. Pati yung mga media, mapapansin ninyo, tahimik din yung mga media, di ba? Nakikitawa-tawa sila kay Marcos, ganun. Pero yung mga dilawan na nasa labas, sila yung maiingay. Of which, dito nga sa video na ito, may mga kasamang mga dilawan. Kaya lang dito sa Melbourne video na ito, magkasama na yung mga, like for example, ano bang grupo ito? Ayan, tingnan ko yung share ko. Magkasama na sila eh, yung mga umalis kay Marcos, na nangampanya kay Marcos, magkasama na sila dito eh. Marcos, Magnanay!
Marcos sinungaling. Hindi siya clear? I-try kong i-share dito. Okay lang kung hindi clear, Sinong Dilawan na yun. Actually, yun nga yung ini-explain ko. When, I think medyo hindi maganda kasi yung internet. Pero anyway, yun nga yung sinasabi ko na yung nagsanib puwersa na regardless kung ano na yung faction mo or grupo mo, yung mga kababayan nating Pilipino doon. Kasi may nagsasabi na, mga ano naman yan, mga leftist mga yan, mga dilawan yung mga yan. Pero hindi eh. Sumanib na rin or nagkasama na rin, regardless basta Pilipino, yung mga taong nangampanya kay Marcos at that time. So biruin mo mga kumampanya kay Marcos nung panahong yun, nagsama-sama sila doon regardless kung ikaw ay dilawan or ano, basta nagsama na sila dahil punong-puno na sila. At kung mapapansin ko dito, merong speech nga dito na ano, I think if I'm not mistaken, in-upload ata ni Kong Arnie Teves at ni Maharlika sa kanilang channel, no? Yung video na ito. Papansin mo naman doon na hindi nila ini-include si Duterte. Yun lang yung si Senator Rice. Yun yung nag-include kay Duterte. Pero dito sa mga kababayan nating Pilipino dito sa Melbourne, hindi naman nila in-include. So, kung mapupunta tayo naman doon sa isyung West Philippine Sea, no? Kung i-connect natin yan, every time na merong pronouncement itong si Marcos with regard to we stand by our territorial sea. We must not allow them to bully us or provoke us. Ganito, di ba? Nagsalita siya sa parliament sa Australia. Di ba? Nagsalita siyang ganun. Ano yung sumunod na pangyayari? Nagkaroon ng standoff sa West Philippine Sea. Di ba? Maalala ninyo din nung nagdagdag ng mga EDCA sites si Marcos, di ba nagkaroon din ng mga ganyang incident na water cannon incident, laser incident, because it is because of the due course action ng ating sariling leader. So yun yung nagiging problema Ngayon, pag nagkaroon na tayo ng mga ganyang incident, no, or standoff or paghaharap ng ating mga Coast Guard dyan sa South China Sea or West Philippine Sea, laging sinasabi ng Pilipinas na ang nag-uumpisa ay yung China. Again, hindi natin gina-justify or sinasabi na hindi, ang China, hindi tayong nag-uumpisa. As you can see kasi, kung i-compare natin doon sa pamamaraan ni former President Duterte, how did he deal with this dispute with China? Talagang merong estratehiya na hindi ka po pwedeng, alam mo yon, na kausap mo yung tao tapos sa likod nun ay parang tinatridor mo. Remember, di ba, bumisita nga si Marcos sa China at nag-usap sila ni Xi Jinping. Ang problema doon is ano ay yung kanilang pinag-usapan? Di ba? Hindi sinabi sa taong bayan kung ano yung kanilang pinag-usapan. At kung meron man silang pinag-usapan ay
tinutupad ba nung both sides? O both sides yan, hindi lang si Marcos or si Xi Jinping. Tinupad ba nung dalawang bansang ito o hindi? Kasi iisipin mo, kung tinupad mo naman, bakit kaya tayo magkakaroon ng mga ganitong standoff? You remember nung si Duterte na merong mga slight or minor na incident diyan, ikinundi na ni Duterte. Sabi niya, bakit gano'n? Sabi niya gano'n, 'di ba? So parang may pinag-usapan sila doon. Ang lumalabas doon ay parang hindi tumupad yung part ng China, 'di ba? Kasi bakit merong pa ring gano'ng incident, parang gano'n. Ngayon ang problema kasi sa atin, hindi mo naman maiaalis talaga na magkakaroon tayo ng mga ganyang incident sa South China Sea or West Philippine Sea waters na 'yan. Kasi in fact hindi lang naman China at Philippines ang nagki-claim diyan sa South China Sea na 'yan. Maraming kapitbahay diyan ang nagki-claim din, Vietnam, 'di ba, Malaysia, Thailand, nagki-claim din sila diyan, Japan, gano'n. Pero ang ano kasi ang problema, if we try to compare Philippines with other Asian countries, they are prepared. They are ready, 'di ba? Kung maalala ninyo yung ating na-cover, like for example yung Vietnam, 'di ba? Kaya nila na makapag-establish ng kanilang mga helipad, 'yan, airstrip, kaya nilang gumawa ng kanilang ano 'yun, mga facilities, no, mga infrastructures diyan sa South China Sea na 'yan. Nakakatawa kasi sa atin, we are actually not ready. We are actually not prepared. Nakakatawa dahil yung alam mo 'yun, parang ang nagiging sentro dito yung resupply mission diyan sa may Ayungin Shoal. Hindi ba nakakatawa, bakit? Bakit yung Ayungin Shoal lang ba ang ating kini-claim diyan? Na parang yun yung nagiging sentro ng mga water cannon incident, yung laser incident, or nagiging sentro ng mga ganyang standoff na yan eh. Hindi ba natin kayang magpatayo ng structure dyan sa Ayungin Shoal? Yung bulok, sobrang bulok na ship na panahon pa ng kopong-kopong, ganyan pa rin. Kaya nga nakakatawa kasi parang ano 'to, hanggang kailan ba na bulok pa rin na barko ang ah, parang nagiging ano lang, parang yun yung nagiging claim natin na, ay atin itong Ayungin Shoal dahil meron tayong barko dito na matagal ng nakalagak diyan, ano. Hindi ba natin kayang tayuan 'yan ng airstrip or yung artificial land, reclamation, lagyan natin ng lupa para malagyan natin ng structure or mga buildings diyan para hindi na yung bangka or boat or ship or whatever, 'pag tinayan ng airstrip 'yan, o at least hindi na tayo makikipag-stand off diyan sa kanila diyan sa water na 'yan, o liliparin na lang natin o kaya helipad para helicopter na lang ang magre-resupply diyan. Kasi parang ano is nakakatawa kasi reklamo tayo ng reklamo na lagi tayong binubuli sa tuwing magkakaroon tayo ng resupply. Every time na lang ba na merong resupply, may issue, parang ganon. So isipin natin, ano ba yung solusyon para yung resupply natin, para every time na may resupply, walang magiging ganyang, ayan, parang nag-aalala naman tayo na
pag papunta yung resupply boat natin, baka babanggain na naman, iwo-water cannon na naman. Wala ba tayong isiping solusyon diyan? Panay dakdak, yung mga Commodore diyan, yung mga Coast Guard officers natin diyan. O tayo binubuli tayo ganito ganyan. Wala ba tayong naiisip diyan? 'Di ba? And even to you, Mr. President, wala ka bang naiisip na paraan na instead na ang kaban ng bayan ay kinakamkam ninyo, kung talaga kayo na gusto ninyo na even an inch ay hindi maagaw ng China sa atin, bakit hindi nyo punduhan yan? Anong pinaggagawa ninyo? Kamkam dito, kamkam doon, kamkam. Kung anong kaliwat kanan na issue ng pangangamkam ng kaban ng bayan. Pero ito, hanggang salita lang kayo. Na alam mo yun, sasabihin ninyo, we will never allow China to get even an inch of our west territorial sea. Pero hanggang ngayon, bulok pa rin na barko ang nandyan. Samantalang yung mga other Asian countries like Vietnam, nakita ninyo, may mga helipads, may mga airstrip na sila na nakapagpatayo sila ng mga facilities with all those reclamation land or island nila. 'Di ba? I mean, anong nangyari? Ginera ba ng China? Yung Vietnam, in fact, nakikipag-standoff pa nga eh. Ano yun? Parang nakikipagharapan pa ang Vietnam sa China. So, ito lang nakakatawa, no? Parang with all this siding with the United States, with the assumption of this Marcos administration, nasaan ang tulong ng mga Amerikano dito? Hanggang ngayon wala eh. 'Di ba? Akala ko ba, sabi nila, we condemn. Lagi sila, we condemn what China did, we condemn, ganun. We support. Pero wala namang silang ginagawa. Kung talaga sila, bakit hindi nila tayo tulungan, bigyan tayo ng mga kagamitan, pang Coast Guard, hindi pang digma, kahit pang Coast Guard man lang. Kasi tignan ninyo kapag wino-water cannon tayo, hahayaan lang natin na i-water cannon tayo? Wala ba tayong Coast Guard ship na merong ding water cannon? Hindi, water cannon din natin sila. Kaya nga nakakatawa, no? Kasi kaya pumapasok yung lohiko dito na hindi ba hindi kayo nagkukunwari lang kayo na kayo ay binabangga? O sinasadya ninyong pumunta doon para kayo mabangga? Hindi kaya't kunwari na sige, hayaan nyo silang mag-water cannon. Tapos, sige, okay lang, sige, water cannon nyo kami. O talagang ganun. Kasi a bigger question, hindi ba natin kayang lumaban? Panay dakdak, panay satsat, okay? Pero ang nakapagtataka, mga boat or mga ship or Coast Guard ng Pilipinas, wala ba tayong ship na may water cannon din? Para pag win-water cannon tayo, water cannon din natin sila. Hindi natin sinasabi na makipagdigmaan tayo or barilin sila kasi water cannon yan eh. Kumbaga, it's not war activity, kumbaga, di ba? So, hindi ba, pag alimbawa, kung hindi natin kayang gumawa ng airstrip or helipad dyan, o di samahan ninyo yung boat, yung resupply boat, samahan ninyo. Samahan ninyo ng Coast Guard na may water cannon din. Para pag win-water cannon, i-water cannon din nyo sila. Diba? Yung nagbibideo na inchik na habang win-water cannon yung boat natin, i-water cannon nyo sila para matumba sila. Kumbaga parang we show some force. Hindi yung dakdak kayo lang ng dakdak. We will never allow China to get an inch of our island. Pero wala naman kayong ginagawa. Hanggang satsat lang kayo. So yun yung isang issue natin dyan. Kasi
gustong-gusto or laging sinasabi ng gobyernong ito na hindi tayo papayag, na kailangan i-assert natin ang territorial rights natin. Tapos itong mga West naman, we support, we condemn, ganun sila. 'Di ba? Nakapagpatayo sila ng mga ilan, 9 EDCA bases na sa atin pero walang kwenta. Kahit typhoon nga, kahit anong sakuna sa Pilipinas, wala namang kwenta yung EDCA na yan. Sila lang ang nakikinabang, kayo-kayo lang ang nakikinabang. Di ba? I mean, the moment na nagdagdag kayo ng EDCA size, anong nangyari? Nagkaroon ng mga provocations, mga standoff dyan sa West Philippine Sea. Because of that, ngayon, sabi nila, merong mga military exercises para in preparation or whatever. Pero pag merong mga ganitong water cannon incident or whatever, wala naman sila. Di ba? Ang balita lang ay ito, winoter cannon tayo, nasira yung boat natin, and we will not allow, pero wala din naman nangyari. Kaya ang ano natin, kung talaga ang gobyernong ito, wag niyong sasabihin kayo mga supporters ng gobyernong ito, no. Wag niyong sasabihin na maka-China. In fact, gusto nga natin, sige, labanan natin yung China. Ang tanong, may panlaban ba tayo? Even kahit nga water cannon lang. Kahit yung barko natin na may water cannon lang, wag na yung baril. Wag na yung talagang pang-war. Meron ba tayo? Wala. Sabihin ninyo sa gobyernong ito na dapat well-prepared tayo. Ready tayo in times of like this na merong mga incident na ganito. At least man lang may pakita natin na meron din tayong force. Wala. So, walang kwenta. Di ba? So, yun. Yun yung masasabi ko dyan. Ay, Boss Dada. Ayun ka, Spencer. Yun yung masasabi ko dyan sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, hindi matatapos. Yan, pinapakita na naman nila yung binangga ng China, yung boat, Philippine boat. Bakit boat? Kung boat man, wala bang wala bang escort na may water cannon para kung hindi man water cannon, alam mo yun, may something na prepare tayo na, halimbawa, ito yung resupply boat, tapos escort siya ng 2 Coast Guard natin. Ang Coast Guard, meron siyang mga naka-ready na mga shield, kumbaga, para sa gitna yung resupply boat, sa 2 magkabilaan, sa starboard side at saka port side ng resupply boat, yung Coast Guard natin. Para kahit water cannon, at least secured yung resupply boat doon sa gitna. I mean, Commodore, Coast Guard officers, hindi ba ninyo yun naiisip? Kumbaga, ito ini-spray kami, tapos ayun, kawawa naman kami, parang ganun lang ang dating. Tapos itong mga West, wala namang ginagawa. So, alam mo yung pa-victim effect, ang lumalabas na parang pa-victim effect lang tayo. Wala naman tayong pinapakitang might na ito, malakas na kami ngayon. Kaya naming lumaban. Just like ng Vietnam, lumalaban ngayong Vietnam di ba? But hindi naman ginigera ng China. So, okay, move na tayo. Ito naman, natanong naman kay Tony Salpanelo, no, itong ginawang pamimake news ni Nino Barzaga na nag-interview ng mga taga-liwasang yung mga homeless doon. Ayun pala ay pinagkukuha niya at di umano ayun sa kanila ay kapalit ng 100, no? So ang sagot naman ni Tony Salpanelo dito, very short, sabi niya kunin yung mga affidavit nitong mga neto at sampahan ng kaso ito. So yun yung update kay Attorney Salpanelo.
with regard to this ano. So yun. Doon naman sa ano ito. Ito. Ito pala ayan Ewan ko kung malinaw sa inyo. Against our seamen, our Coast Guard, and malinaw ba? And this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Once again, we will make our objections known and hope that we can continue to communicate to find a way so that such actions are no longer seen. To continue to communicate? Kanina ka makipag-communicate? So, para hindi na daw mangyari yung action. Ano yun? Very lame na mga statement na alam mo yun, wala pa hangin na naman. Anong solusyon mo to continue to communicate? Kanino? Di ba? Pinuntos na papanganib ang ginawang pagpihit ng mga barko ng China at ang pangbubomba nito ng water ng mga Pilipino. Ito naman, ito. Ng mga Pilipino walang trabaho o jobless. Batay sa latest survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS nitong buwan ng Disyembre ng nakarang taon, nasa 19.5% ng mga Pilipino ang walang trabaho. Mas mataas ito ng 2.6 points kung ikukumpara sa joblessness survey noong September 2023 na nasa 16.9% o katumbas ang 7.9 million ng mga Pilipino. Nakita sa survey na ilan sa mga wala pa rin trabaho ay ang mga umalis sa dati nilang trabaho. Mga first-time jobs. Grabe no, tumas na yung mga jobless. Pero doon sa balita, sa report ng gobyerno, tumaas daw yung employment. Pero doon sa survey, tumaas yung jobless. Ano ba talaga? Pero sa tingin ko minsan kasi kaya naman nila yan manipula yung statistics. Siyempre, hawak nila whole of the nation approach Kasi kahit sabihin mo na okay, tumaas daw yung employment rate under BBM administration. Ang tanong, bakit hindi ramdam ng taong bayan na tumaas yung employment rate? Bakit mas tumataas yung bilang yung mga nagsisipag abroad kaysa doon sa sinasabi na tumaas yung employment rate sa Pilipinas? Kasi titignan mo, marami pa rin yung nag-abroad. Taliwas doon sa sinabi niya nung kampanya na kapag siya ay nanalo, ay iimbitahan niya ang mga OFWs na umuwi na sa sariling bansa natin dahil bibigyan ng trabaho. Pero baliktad. Kabaliktaran. Yung mga nagsabi noon na, ay kapag nanalo si BBM, uuwi na ako. Parang ganon. Kabaliktaran. Diba? Kabaliktaran, nagsilayasan yung mga tao sa Pilipinas kasi walang makain, walang trabaho. Pero sa kanila, ang statistics nila, tumaas yung employment rate. Pero dito sa balita, sa survey, tumaas yung jobless rate. O diba? Nawala ng hanap buhay dahil sa hindi may iwasang pagkakataon. Grabe mga pa-fake news. Department of Education o Edong Piso para sa grade 1 hanggang grade 6. Mga pa-fake news talaga Magiging standard bearer ng dati naman. Dahil sa pangyayari, nababahala ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na ginagawang dangerous maneuver ng mga Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas. Isa pa rito ang patuloy na paggamit ng asay sa Cavite Provincial at kanyang private jet. Okay. With regard to doon naman sa kay Pastor Kibuloy, naka-ready na raw yung mga kapulisan anytime na merong
i-release or ilalabas na warrant of arrest, naka-ready na raw yung mga kapulisan na mag-serve nung warrant of arrest. Ang tanong kasi dito, no, paano kaya naging yung Senado? Paano naging parang court or korte? Maalala ninyo si Senyor Aguila, nagpakita siya, dumalo siya sa Senado sa hearing. Naglabas ng mga witnesses si Risa Hontiveros at dininay nitong si Senyor Aguila. So, in the eyes of Risa Hontiveros, nagsisinungaling si Senyor Aguila. So, nag-appear siya before the Senate, pero sa mata or even prior to yung pagdinig, meron ng decision niyang si Risa Hontiveros Kasi pinapaniwalaan na niya kaagad yung sinasabi ng mga witnesses. And whether dumalo ang tao hindi, dahil meron ka ng sariling judgment, naniniwala ka na dun sa mga witness na hawak mo Ikaw yung nagdala ng mga witnesses So, kahit ano pang paliwanag, wala rin, ipapakulong ka pa rin. Iko-contempt ka pa rin. Like yung ginawa nila kay Senyor Aguila. Again, si Senyor Aguila ibang-iba kay Pastor Kibuloy in terms of katauhan, no? But in terms of yung religious institution, parehas sila. Parehas din yung estilo at parehas yung mga allegations na ganito, inaala yung mga babae, pinaparosa ng ganito, binabartolina, parehas, no? But, of course, in terms of, syempre, marami, 6 million, 7 million kay Pastor Kibuloy, andun yung marami yung sumusuporta talaga sa kanya. And hindi siya kagaya ni Senyor Aguila na isolated yung place. Dito kay Pastor Kibuloy, hindi siya isolated. So, parang alam mo yun, malaya ka 6 million, 7 million, kung ganyan ang ginagawa mo sa 7 million, imposibleng walang 1 million or 2 million or 3 million na aalma or magrereklamo, di ba? Ang nagrereklamo lang ngayon, ilan ba yung hawak ni Risa Hontiveros? Kaya nga, ang tanong natin dito is, whether mag-appear si Pastor Kibuloy or not before the Senate, ang lalabas pa rin dyan, iikukulong pa rin si Pastor Kibuloy. Dalawa lang yan Either, iko-contempt siya, pahihiyain. Okay? Ikukulong dyan sa baba, mapapahiya siya. Diba? Or, may mga nakaabang na NBI or FBI sa labas ng Senado para paglabas ay ipapahuli siya sa mga kano or sa FBI. So either of that. Kasi kung tutusin, bakit hindi pwedeng Zoom? Bakit hindi pwedeng online si Pastor Kibuloy kung ang reason lang naman ay madinig ang kanyang side? Kung ang gusto lang ni Risa Hontiveros ay bigyan lang ng patas, okay, ang both sides na marinig, bakit hindi pwede yung Zoom? Samantalang, yung mga witnesses niya nasa Singapore, nasa ibang bansa, they appeared before the Senate via online. Tapos si Pastor Kibuloy hindi pwede. What if nagsisinungaling yung witness? Diba? Kasi ang rason, kasi hindi makakontempt yan sabi, hindi naman sila sa state naman sila ng affidavit nila sa embassy. Okay, pwede ang purpose lang naman noon na kailangan mong mag-submit ng affidavit mo sa embassy is para malocate ka, and in case na magsinungaling ka, pwede kang i-contempt, ipakulong, di ba? Saan ba si Pastor Kibuloy? Nasa Pilipinas lang. So why not allow Pastor Kibuloy to appear before the Senate online? Alam naman natin na nasa Pilipinas, anytime na gusto mong i-contempt, and then that's the time na you can
cite in contempt, and then release a warrant of arrest, ipahanap sa mga pulis, arestoin ng mga pulis, at least binigyan nyo ng pagkakataon na marinig ang kanyang side. Diba? Pero the mere fact na gagawin nyo sa kanya, yung ginawa na ninyo kay Teves na hindi ninyo man lang pinagbigyan to appear before the Senate online, that's not fair treatment. Diba? Kasi, bakit sa iba pwede pala yung online, pwede pala yung Zoom pars, tapos ito sa mga taong ito hindi. Lumalabas na meron kayong purpose sa mga taong ito. Ayun lang ang ano dyan eh. Kasi paano mo ipuprove na totoo yung mga pinagsasabi ng mga witnesses? Hindi ba trabaho ng judge yan? Hindi naman ninyo trabaho yan kasi unang-una hindi kayo judge. Diba? Kayo ay mga senador. Ano yung function ninyo? In aid of legislation nga eh. You don't have the right to make judgment na guilty na yung tao kasi hindi kayo judge. Kayo ay mga senador, kayo ay gumagawa ng batas. Pero anong ginagawa na ninyo ngayon? Okay? Dinidiscuss ninyo in aid of legislation, okay, itatago nyo na ito ay in aid of legislation, pero hindi pala pinapersecute na ninyo yung mga tao na gusto ninyong ipahiya, gusto nyong ilagay sa kumunoy. Kaya halatang halata talaga yung mga pinaggagawa ng mga ibang senador dyan. Okay? But anyway, the recent update with regard according to Senator Amy ay tinutulungan niya si Robin Padilla na mag-gather ng support or pirma to contradict or to reverse yung cite in contempt nitong si Risa Ontiveros. At according to him, to her, kasi dalawa na sila si Robin, si Senator Amy, and then si Senator Bongo, si Cynthia Villar ata, saka si Pia. So 5 na lang sila, ilan na lang ang kulang. So yung iba tinitingnan pa daw nila, kasi 8 ang kailangan. Or 7 pala, 7. So 2 na lang ang kailangan na pirma dyan. So bantayan natin yung mga members of the committee, no? Sila Senator Amy, Senator Bongo, si Robin Padilla, sino nang iba? Si Cynthia Villar, yung anak niya, anak ni Cynthia Villar. Kalimutan ko patuloy yung pangalan. Sino pa? Nancy Binay. Of course, alam natin na hindi mag-ano yan si Nancy Binay. Risa Ontiveros, Coco Pimentel, si JV Ejercito, wala dyan si Bato wala si Bato dyan sa ano. Mark Villar, tama, Mark Villar. Ayan, yan pa yung aantayin natin, bantayan natin yung mga yan kung sa kanino sila buboto. Alright? So, yun yung update natin. Ano pa ba? Ano pa yung ano natin? Ano pa yung mainit na issue, topic? Ito si balik tayo kay Nino Barzaga, no? Kasi nga, sabi nga ni Attorney Salpanelo ay talagang kung yun ay gagawin nila at sana yun ay gagawin nila kasi mahirap kasi na alam niyo yun na mapapasubo ka because of a certain individual na napaniwala ka ng isang certain individual pero sarili mo yung mapapasubo eh. 'Di ba? Vlog ka ng vlog because of meron kang iniidolo na certain individual kasi akala mo totoo yung kanyang ginagawa, yung pala sa likod nun ay may mga kababalaghan na ginawa. So mabuti na rin kung ito ay sasampulan. Another question ko dito, si Nartates ba yun? Yung NCRPO na binabanggit ni Nino Barzaga, no? Sinabi ni General Nartates, General ba yun? Basta si Nartates. Sabi niya dun sa balita, yung Hausiao yan eh. Sabi niya kay Nino Barzaga.
nagtataka naman ako, tinawag mong Hao-Xiao itong si Nino Barzaga. Pero sa isang event, magkasama naman kayo. Diba? Ginawa pa ninyong guest speaker si Nino Barzaga. Ito lang yung ano dyan, no, yung nakakatakot or dangerous dyan. Kasi hinahayaan mong maging guest speaker yung isang tao na merong interest. Ano yung interest niya? Mga lalaki. No? Ano yung pinagsasalitaan niya? Mga kapulisan. Alam naman natin si Nino Barzaga pag bukang bibig niya, oy, may gwapo dito, maraming gwapo dito, mga ganon. Tapos yung mga malalaswa, 'di ba? Ang nakakaano nga dito is inaano nila na si Duterte ay malaswa daw, ganito ganyan, pero yung ikaw malaswa din naman yung ginagawa mo, tapos iimbitahan ng mga itong si Nartates, ewan ko kung inimbitahan nila, pinagsalitan nila in front, okay, before all of these incoming freshman policemen, no, na ikaw ang magbibigay ng motivational words sa mga kapulisan. Anong sasabihin mo, di ba? Ang akin lang, hindi ko ginajudge dito si Nino Barzaga. Ang akin lang naman is magiging modelo na nila itong si Nino Barzaga. Na kahit na alam nila na ito yung pinagagawa niya, na alam mo yung nagmumura, tapos may mga malalaswa siyang mga pinapakita, nagpapakita ng puwet, yung mga ganun ba? I mean, eto ba yung standard na pinagtrainingan ng kapulisan? Ito ba yung standard na pinag-aaralan, na pinaghihirapan ng mga kapulisan? Di ba? Wala na bang ibang choice na pwedeng maging guest speaker na magsasalita sa harapan ng mga kapulisan na mga ganyan? Tapos ang nagtataka ako dito, tinawag mong Hao-Xiao pero magkasama kayo. Kaya ito ang panawagan namin sa iyo, General Nartates, NCRPO. Patunayan mo na sinabi mong Hao-Xiao siya, hindi lang para maglinis ka ng pangalan mo, kasi may pruweba, may proof, nag-vlog pa nga siya, di ba? May proof na magkasama kayo. Tapos before the media, tatawagin mo siyang Hao-Xiao. So paano kami maniniwala? Diba? So ngayon, you have the responsibility to prove na tinawag mo siyang Hao-Xiao at hindi ninyo siya kasama or hindi ninyo siya vlogger, dahil meron kayong sariling police vlogger. Kayo na ang gumawa ng hakbang. Kasi ginagamit yung logo ninyo, yung the whole PNP image sa inyong sa kanyang mga ginagawa, kayo yung nasisira. So patunayan mo, meron kang role dito, responsibilidad, na patunayan na hindi siya kasama, hindi siya kasabwat, na siya ay kakasuhan ninyo. Okay, na siya ay kakasuhan ninyo dahil ginagamit, okay, this is the usurpation of authority, ginagamit yung inyong institution sa kanyang advantage. So, yun yung panawagan namin, kasi otherwise, hindi kami maniniwala sa sinabi mong Hao-Xiao. Hao-Xiao ka mo pero magkasama kayo. So, you have now, the ball is in your hands. Patunayan mo sa taong bayan na the person is not connected to the organization, to the PNP institution that would taint your credibility as one whole organization to serve and protect the Filipino people. Kasi syempre nakitaan din naman namin na kasakasama ni Nino Barzaga ang mga kapulisan. Diba? Tapos ngayon i-deny ninyo. Ngayon sasabihin nyo na hindi kasama, pero kasakasama siya. Protektado siya ng mga kapulisan. So, yun, ang ano ninyo dyan.
Diba? Anyway, hanggang dito na lamang. I think that would be all our update for today. At abangan natin ang susunod na pangyayari. By the way, malapit na pala, no? Nang palang March, April, May, June. 3 months more to go.